Dalawang Pinoy ang kumpirmadong nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas sa Gaza sa Israel. Iniakyat naman ng DFA sa Alert Level 2 ang sitwasyon sa naturang bansa. Narito ang ating balitang A to Z. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Tel Aviv ang pagkamatay ng dalawang Pinoy sa gitna ng pag-atake ng Hamas militants sa southern Israel. Kinilala ang isa sa mga biktima na 33 anyos na babaeng caregiver mula sa Pangasinan na ikinasal lamang kamakailan. Habang pinipwersa ng militanteng mga terorista yung kanilang pinto, pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Tinukoy naman ang isa pang biktima bilang 42 anyos na lalaki mula Pampanga. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas sa kasagsagan po ng pananalasa ng mga terorista. Hindi na pinangalanan ng embahada ang mga biktima, alinsunod sa hiling ng pamilya ng privacy. Pero nilinaw ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na hindi sila kasama sa mga hostage na dinakip ng Hamas. Yung first day, maraming namatay kasi either tinamaan ng rockets, ng ganon, or pinagbabarel. Yun ang most likely nangyari sa isa. Hindi siya kinuwang hostage. Nakikipag-ugnayan na ang gobyerno sa mga otoridad sa Israel para sa pagpapauwi ng mga labi ng biktima. Bukod naman rito, isang Pinoy pa ang pinangangambahang napasama rin sa mga nasawi, pero kinukumpirma pa ito ng Philippine Embassy sa pamamagitan ng DNA testing. Sa ngayon, itinaas na ng DFA ang sitwasyon sa Israel sa Alert Level 2. Ibig sabihin, pansamantalang ipinagbabawal ang pagde-deploy sa mga Pilipino sa Israel. At pinapayuhan naman ang mga Pinoy doon na huwag munang lumabas sa kanilang mga tirahan kung hindi kinakailangan. Sakali namang lumala pa ang bakbakan sa lugar, nakahanda na ang militar ng Pinas para ilikas ang mga Pinoy doon. We already came up with a plan on how to do it, and this will be a whole-of-nation approach because what is important for us is the safety of our countrymen there in the conflict area. Sa ngayon, wala pang mga Pinoy sa mismong Israel ang nagpapasaklolo. Pero umakyat naman sa 70 ang bilang ng mga Pinoy sa Gaza Strip na humihiling ng repatriation. Naka-blockade ang Gaza, tsaka pati yung kanilang borders, both to Israel and to Egypt. So now it's a diplomatic approach. We are using diplomacy along with other countries in order to have the borders open so that we could have yung mga kababayan natin. 3 Pinoy pa ang hindi pa rin natatagpuan sa gitna ng bakbakan, habang 26 naman ang na-rescue na ng Israel Defense Forces.